Sa isang bansang puno ng ingay ng politika at kontrobersya, sino ang nagsasabi ng totoo? Sino ang nasa panig ng bayan? Welcome to Bayang Pinas, ang news channel na hindi takot maglatag ng katotohanan. Dito, pinag-uusapan natin ang mga isyong may kinalaman sa kinabukasan mo, politika, pamahalaan, at ang tunay na kalagayan ng ating bansa. Hindi kami bayad, hindi kami bulag. Sa Bayang Pinas, ang boses ng mamamayan ang tunay na headline. Kaya kung sawang-sawa ka na sa mga baluktot na impormasyon at scripted na kwento, dito ka na. Dito sa Bayang Pinas, tayo ang bantay at boses ng bayan. Kung gusto mong manatiling mulat at informed, don't forget to like, share, and most importantly, subscribe dahil sa panahon ngayon, ang kaalaman ay kapangyarihan. Ito ang Bayang Pinas, balitang totoo, pusong makabayan para sa sambayanang Pilipino. Tara na't alamin ang tunay na balita. Na ipinapataw ng Amerika sa mga produktong galing Pilipinas. Ito ho kasi ang banat nitong si Marcos Jr. kaugnay dyan sa pagtapyas na yan itong si Donald Trump. 1% might seem like a very small concession. However, it is a significant achievement. Kung yung utak mo, gamunggo, talagang napakalaking achievement ng 1% na yan. Anak na to ko, ika nga nitong si Atty. Rowena Guanzon, sana tinext nyo na lang. Nagsayang pa talaga kayo ng pera para dyan sa 1% na yan. Kurudo sa aeroplano, hotel, pagkain, kung ano-ano pang pinagkagastusan dyan sa Amerika. Isama na natin yung pagpupulburo nyo dyan. Di ba? Dapat sana, itinext nyo na lang. O di naman kaya itinawag mo na lang kay Trump yan. Anak ng toko, para sa 1%, nagpunta pa kayo dyan. Nagpakapagod pa talaga kayo para sa 1%. Pambihira talaga. O habang yung mga karatig bansa natin, kagaya ng Indonesia, from 35 naging 19%. Ang Japan, napakalaki yung tinapya sa taripa ng Amerika sa mga goods na ini-import galing sa mga bansa na yan. Tayo, naturingan na allies, hindi friend allies ho tayo ng mga yan. Kailanman, hindi tayo naging kaibigan ng mga Amerikano. Tanggapin nyo na hong maluwag sa inyong mga kalooban yung mga bagay na yan. Kailanman hindi tayo naging kaibigan ng mga Amerikano na yan. Tayo, kung makita nila ang mga Pilipino, mga pawang kasangkapan lamang sa kanilang paningin. Hindi tayo kaibigan sa mga Amerikano na yan. Kaya pagka hindi tayo tumayo sa sarili nating mga paa, mapa-defense, mapa-ekonomiya, kahit anong aspeto ng ating bansa, pagka inasa natin sa mga Amerikano na yan, walang mangyayari sa Pilipinas. Ito ang sagot ng kapatid nitong si Bangag na si Amy Marcos. Nagtatagisan tong dalawang unggoy na to di ba? Nagtatagisan talaga. 19% na taripa para sa Pilipinas. Tapos 0% na taripa para sa Amerika. Paano tayo nanalo dyan? Tanungin mo yung kapatid mong Bangag. Anak ng toka, ba't mo kami tinatanong? Hindi naman kami presidente. Punta ka sa Malacanang, batukan mo yung kapatid mong Bangag. Anak ng toka, ba't mo kami tinatanong kung panalo ba tayo dyan? Kahit sinong magsalita dyan sa issue na yan, talo ho tayo. Una sa lahat, nag-effort tayo. Napakaraming binitbit nitong Bangag na to patungong Amerika. Tapos ibibigay sa ating tapya sa taripa, 1%. Etong si Joko Widodo, yung si Joko Widodo, hindi ho nagpunta ng Amerika. Tinawagan niya lang ho itong si Bangag. Teka, hanapin ko yung ni Joko Widodo Teka lang ho mga kababayan Ito, si Joko Widodo. Si Joko Widodo mga kababayan, 32% ang ipinataw na taripa ng Amerika sa kanila. Ito. Ang nag-post nito si Atty. Rowena Guanzon Sampal natin sa pagmumukha ni Amy Marcos. Tinatanong mo kami, kapatid mo Bangag. Huwag kami tanungin mo dyan. Ayan maliwanag pa sa sikat ng araw. Itong si Joko Widodo, 32% ang ipinataw na taripa. Di hamak na mas mataas sa taripang ipinataw ng Amerika sa atin kasi 20%, sa kanila 32%. Anong ginawa ni Joko Widodo? Tinawagan niya itong si Trump. Sabi niya, Trump, ano na ba naman yan? Via phone. Baka in-Skype nga lang siguro o biniber lang niya o WhatsApp. Nasabi nito Joko Widodo, teka lang, Joko, anong problema dyan? Walang problema dyan. Gawin nating 19%. Walang ka-effort, walang gasto sa delegasyon, walang gasto sa, di ba? Walang gasto sa entourage, walang gasto sa hotel o sa pagkain ng mga palamuning gabinete nitong si Marcos Jr., di ba?
Anong ginawa ni Donald Trump sa taripa ng Indonesia? Ginawang 19%. From 32%, yun talaga ang significant, di ba? Yun talaga ang significant. From 32%, naging 19%, doon tayo bibilib. Kasi yun talaga literal na tinapyas. Anong ginawa ni Joko Widodo? Tinawagan niya lang, di man lamang siya nag-effort na nagpunta ng Amerika. Kaya Senator Amy Marcos, wag niyo ho kaming tanungin kung panalo ba tayo dyan? Hindi. Punta ka sa Malacanang, kausapin mo yung kapatid mong bangag, sabihin mo sa kanya, huwag niyang waldasin ang pera ng sambayan ng Pilipino sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Kung yan ay naging 15%, naging 10%, alam niyo anong gagawin natin dito sa PH Update? Give credit when credit is due, ka nga. Papalakpakan natin yan si Marcos Jr. Pero para magpunta tayo dyan sa Amerika, bitin natin mga gabineting palamunin itong si Marcos Jr. Di ba sila palamunin na sambayanan? Anak ng tokwa, huwag sabihin di sila palamunin. Di ba? Bitin mo sa Amerika yung mga yan, tapos iuuwi mo sa Pilipinas yung 1%. Anak, huwag na kayong umalis. Nagpapakapagod pa kayo, mga walang niya kayo. Di ba? Kahit sino. Ito. Sa susunod na video to, ano mga kababayan, maliwanag pa sa sikat ng araw. Kahit sinong magsalita dyan sa issue na yan, talo tayo. Talo tayo. Ano sabi nitong si Ping Lacson? Ano ba yan? Ano sabi niya? Definitely not the most fair deal between decades, old friend or allies. Hindi nga natin sila friend. The proposal is the worst insult a host can throw at his guest. Maybe it is the time to look for another trade partners. Di ba? Kahit sinong mag-weigh dito sa issue na to, dinuraan sa pagmumukha ni Donald Trump yan si Marcos Jr. Yun ho talagang nangyari dyan sa issue na yan. Ngayon naman, syempre, dumako na ho tayo. Ayaw tanggapin ng mga Talyanista at Ensaymada ang katotohanan na dinuraan sa mukha ni Donald Trump itong si Marcos Jr. Dahil patron ng mga patron ng mga bangag. Marcos Jr. Ito na nga mga kababayan sinasabi natin. Itong malupit sa tingin ko, matindi pa ito sa laban nitong si Manny Pacquiao at yung huli niyang nakalaban. Panoorin niyo itong mga kababayan. Dan. Naku. Kita. Di ka pa ba kinakabahan, Nicolas Torre? Di ka pa ba kinakabahan? Anak ng tokwa. Nakita mo yan? Yan ang tatama sa pagmumukha mo kung sakaling magkatuluyan kayo nitong si Mayor Baste Duterte. Basta tayo dito sa PH Update. Hashtag Team Mayor Baste Duterte. Kung sakaling matuloy yaang hamunan na yan ng boxing diyan sa Araneta. Naku, manunod tayo ng live. Alapit. Ay, kaso delikado, no? Lubog-lubog eh. Dito lang sa bahay, siguro live stream naman yan. Papanoorin natin yung bakbakan na yan. No, sana. Sana matuloy. Saka pa PH eh. Sana matuloy ang laban. Dito na ho tayo sa interview. Meron pa ba tayo dito? Dito ho muna tayo mga kababayan. Ito ang programang kini-question ng mga congressman at senador sa Senado pagka nang hihingi ng budget itong si VP Sara. Kagaya na ho nito mga kababayan. Tingnan nyo naman yan. Teka lang, ba't wala na? Teka lang, nawala. Nawala, nyari. Ayun. Ito ho ang mga programa ng OBP na kinikwestiyon ng mga walang yang aso ni Tambaluslos at ng mga walang yang senador dyan sa Senado. Yung mga maliliit na bagay na to, napakalaking ginhawa ang inihahatid sa ating mga kababayan. Yan ang napapanood nyong yan ho ang libreng sakay ng Office of the Vice President. Pagdating ng budget deliberation, magtatanong sila, teka lang, duplication of program yan. Ginagawa na ng ng DPWH, ng ng DOTR. 'Di ba? Ginagawa na yung mga proyektong libre-libre sakay na yan eh. Ginagawa ng DOLE yan eh. 'Di ba? Kung ano man yung concerned agency. Bakit nyo pa ginagawa yan, Office of the Vice President? Ba't kayo maglilibring sakay? Ginagawa na yan ng DOTR, kung ano man yung na yan, 'di ba? Duplication yan eh. Ngayon, asan na yung mga gumagawa? Tanong. Sige nga, nasaan ang DOTR? Nasaan ang
mga concerned agencies na dapat sana naghahatid ng libreng sakay ngayong mga kapanahunan ito. Ilatag nyo yung mga larawan nyo dyan sa social media. Yan, asa ng Office of the President? Asa ng Office of the Speaker Crocodile? Wala. Sinong nag-o-offer ng libreng sakay na iniipit ang budget ng mga walang yang congressman at senador? Office of the Vice President. Maliwanag pa po sa sikat ng araw. Walang nakapaskil na Sara Duterte dyan ha. Hindi trapo presidente namin. Hindi trapo ang Vice President namin ha. Walang ano dyan. Wala kayong makikita na project of Vice President Sara Duterte. Walang ganun dyan. Kasi may delikadesa. Kasi meron siyang hiya sa sambayan ng Pilipino. Pagka hindi niya pera, hindi niya pinapangalan sa kanya. Ganun lang naman ho yun. Pero yung si Marcos Jr., umutot lang siya sa gilid. Dapat merong pangalang President Bongbong Marcos. Yung si Tambaluslo, suminga lang siya sa gilid. Dapat merong pangalan yun na Speaker Crocodile. Di ba? Ganyan ho sila eh. Kabisado ho natin ang mga walang yun yan. Oh, dito na ho tayo. No? Ilalagay ko lang dito to para medyo kilabutan itong si Nicolas Torre. Punta na ho tayo dito kay anong pangalan nito? Sino nakamiss kay Risa? Yan, sinasabi ko. Sinong nakamiss kay Risa? Oh, di ba? Alangan naman. Tatakbo ng presidente yan. Alangan namang wala siyang ang tawag dito. Wala siyang entry ngayong mga panahon na to na napakaraming nararanasang paghihirap ng ating mga kababayan. Alangan namang wala siyang entry. Dapat merong entry si Risa, di ba? O ito ng entry ni Risa Ontiveros. O interview niya sa napakagandang anchor na si Ma'am Pinky Web. Panoorin mo natin mga kababayan. Flood control projects. Well, there should be a way to... And a unified flood. Teka lang. Good to finally Yan. see you Nice seeing and you again. speak to you again. Yes, It's been so long. Oo nga, long time no see. Appreciate Talagang pinaghandaan nitong si Risa Ontiveros. Sabi niya siguro, nako, ano bang magiging imahe ko dito? Magpapa-virgin effect ba ako? Magpapaka-maldita ako? O magpapaka-inosente ako? Tinanong niya yung chief of staff niya. Sa tingin mo, ano ang trip natin ngayong oras na to? Di ba? Panahon ni Alias Rene, pag ganito yan. Hindi ko ginawa yan. Hindi ko ginawa yan. Wala akong binayaran. Kusang nagpunta yan sa opisina ko. Pero ngayon, istariray ang datingan, ika nga nitong si Senator Dante Marcoleta. Istariray ang datingan ni Risa. O, mataray siya ngayon, di ba yung trip niya ngayon, di ba? So, alangan naman, di ba? Napakaganda na mag-i-interview sa kanya. Alangan naman yung hindi niya ilagay yung pinaka-best hair niya, best makeup niya, best dress niya, di ba? Pinaghandaan. Ang tanong, may laman ang interview. Yan ang pag-uusapan your time. Okay? All right, I'm gonna start dito po muna sa storm, yung totoo pong bagyo and habagat that has caused a lot of flooding in many parts of the country. Is there a way to actually really find out, I mean, maybe from the Senate, if we have an effective flood management control program or even a unified flood management control program? There should be a way. Pero kung si Duterte niyan presidente, etong si Risa Ontiveros, lahat ng nangyayaring kapalpakan dito sa administrasyon na to, kung Duterte ang presidente, wala pang investigasyon, baka inuumpisahan na niya. Nagpapatawag na ng hearing yan. Pero dahil ang kamag-anak niya, appointee nitong si Marcos Jr., tahimik siya. Partida opposition pa yan ha. Paano na lang pagka naging minority pa yan. Paano na lang pagka naging majority pa yan sa Senado, di ba? Napakalaking kaguluhan. To find that, kahit sa loob ng government infrastructure program in general, or sa mga local development plans ng mga LGUs, at least at the provincial, if not regional level, sa mga flood-prone areas ng ating bansa. Kasi hindi naman nakakagulat na binabagyo tayo taon-taon. We know, we anticipate it. And pag nakikita, nararanasan natin yung mga pagbaha tulad ngayon, syempre hindi natin masisisi mga kababayan natin, itanong yan, nasan na
yung mga flood control na taon-taon Yes. pinupondohan naman namin sa Kongreso. Oh. I was actually trying to get Hindi, ganito, patawag kayo ng hearing, imbestigahan nyo ang administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dahil dyan naman kayo magaling. Ngayon, kung mag-iimbestiga kayo dyan sa flood control na yun, magmumuro-muro lang tayo para lamang masabi na nag-imbestiga kayo. Anak ng tokwa, magsitahimik kayo. Gagasta pa kayo, wala namang the mangyayari. numbers from last year and this year. This is just a rough estimate. It might not be exact. 216 billion pesos in 2024 for flood control projects coming from the DPWH plus 1.3 billion from the MMDA. So roughly, I'd say 217 billion pesos in 2024. And this year, about 255 billion pesos. Ibig ko sabihin, Senator, meron ho bang way para mabusisi itong pera na bilyon-bilyon kung talagang napupunta, hindi lang kung talagang napupunta sa flood control projects, kung tama yung ginagawang flood control projects. Well, there should be a way to do that every year. Actually, any time of every year, hindi lang sa budget debates, pwede namin tignan yung audit reports ng Commission on Audit. Tapos lalo na tuwing budget debates, pinaka-timely, gamitin namin yung COA reports para sabihin, okay, ito yung inappropriate para sa ganitong flood control project, sa ganitong lugar. Tama ba itong ginastos? And then, Aray, ah. of course, we have to ask, yung epekto ba nararamdaman? Actually, the figures that you stated might even be understated. Naalala ko, budget debates last year. I just can't recall the exact figures now, pero lumabas sa plenary interpellations namin that historically, mga 1/3 daw. I'll get back to you on this if I'm wrong, but I seem to remember 1/3 historically ng mga DPWH projects have been spent on flood control. Kaya natanong namin noon ni na dating minority leader, Sen Coco, kung 1/3 yan, bakit hindi by 1/3 din? Just, using a rough estimate, bakit hindi by 1/3 din humuhupa yung mga baha natin taon-taon? Tingnan mo yung baha ngayon. So I'm sure citizens very fairly will be asking us at the latest by the budget debates later this year, talaga bang tama yung pagbabudget at paggastos ng pera para sa flood control? Sen. Risa, what about the Senate investigation on this? Oh, yeah, that could also be another path sooner than the budget debates na mangyayari in a few months' time pa. So yes, that's also another path Would you to be get very into the bottom of interested this. to look into this? Yeah, if anyone would file it, or if I myself won't file it, I will participate very actively. Kasi pag pinag-uusapan po yung budget deliberations, mabusisi po kayo dyan eh. You know, both houses of Congress, you talk to different heads of agencies. Kaso pagdating po ng BICAM, sabi nga nila, medyo nagkakaproblema daw o nagkakaroon ng insertions allegedly during the BICAM. Is there really a possibility that once and for all, magiging mapapanood po natin, mababantayan po itong BICAM? Kaya mas nagkakaroon ng currency yung mga panawagan to open the BICAM. Hindi lang yung chairs ng dalawang panels, Senate at House, hindi lang yung full panels ng dalawang houses ng Kongreso, but any and all interested Filipinos, yung mga budget reform advocates. Stop it. Stop it. Tigilan nyo kami dyan sa... Bubuksan nyo ang BICAM dahil kay Unga at kay Rodriguez. Dahil kay Congressman Unga at dito kay Attorney Vic Rodriguez. Sige nga, tanong ko lang, sino sa inyo dyan sa Senado ang nagpunta sa Korte Suprema para questionin itong 2025 budget? Ang kakapal ng mga pagmumukha nyo. Kung makapagsalita kayo, akala nyo talagang ang gagaling nyo. Ni isa naman sa inyo, walang pumalag, walang kumana nung pinag-usapan yung kulang-kulang na BICAM na yan. Diba? Para kayong mga maaamong tupa. Sinong nag-ingay sa media? Sinong nagmayat-maya dyan sa issue na yan? PDP Laban, Vic Rodriguez, Isidro Ungab. Sila ho yun. Mga credit grabber talaga kayo. Okay, sabihin na natin, tama naman, hindi naman para kanino pa dapat i-credit yan. Pero nakakaano lang corny lang tignan na sa kahaba-haba ng panahon sa pagiging senador nyo, kung hindi pa mag-ingay itong pribadong individual at isang congressman na to, hindi pa kayo magkakaganyan. Hindi nyo pa ipapakita sa sambayanan kung anong mga pinag-uusapan sa BICAM na yan. Mga buwisit na to. Ganyan tayo ugagin ng mga senador na kagaya ni Risa Hontiveros.
kagaya nitong si Ping Lacson. Pag usaping BICAM, akala mo mga santo, mga santa, akala mo ano talaga sila, crusader sila ng good governance. Nasaan kayo nung panahong 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022? Bakit hindi kayo nagsalita? 7 budget yon, 7 BICAM yon. Bakit dito sa 2025 kung hindi pa nagsalita tong dalawang individual na to? Yan ang nakakabwisit. Kasi nasubaybayan natin ang istorya. Alam natin ang istorya. Kaya nabubwisit tayo pagka nagsasalita itong mga politiko na to. Dapat talaga mabuksan na yung BICAM. Dapat talaga ganito ganyan yan. Dapat talaga i-open natin yan sa public. Mga loko-loko. Kayo sa media, Ang palinoko or kahit nyo. sino pa sa mga kababayan natin. I don't see in principle why there would be any difficulty about that. I've raised that call. Sinabi na rin niya ni Sen Ping. Narinig na rin natin kay Speaker. So, Maybe this year? Maybe this year, we should really give it a go. Kung marami talagang gustong manood, makinig, mag-observe, Ang gaga talaga. Buwisit na. Speaker, Ping Lacson. Doon ba sa dalawa na yon merong nagpunta sa Korte Suprema para questionin itong maanumalyang budget na to na 2025? Para banggitin mo sa amin yung dalawang pangalan na yon, paisama na kita. Meron ba sa inyong tatlo na nagpunta sa Korte Suprema para questionin itong 2025 budget? At kung ano ang ginawa ng BICAM noong nagdaang taon, paano tayo umabot dito sa budget na to? Sinong nag-fill in doon sa mga blanco noong nag-BICAM? Merong komisyon doon sa tatlong nabanggit mong pangalan. Mawalang galang nga. Di ka naman kagalang-galang eh. then a simple technical solution like live streaming it might be easiest at hand. I mean, nakakasama ho ba ng loob after all yung pagod na pinagdadaanan po ng mga talagang nakatutok sa budget, lawmakers and the heads of agencies and of course their team go through this, one by one, detalyado po sila. Oo. Tapos supposedly, allegedly, pagdating ng BICAM, ay may mga milagrong nangyayari. Well, more than nakakasama ng loob, nakaka-alarm kung meron ngang ganong mga nangyayari. I haven't myself read the detailed reports of what's coming out now about the previous budget that we're spending now at saka insertions. But kung totoo man, or just the fact na itinatanong, all the more reason we should make the process more transparent. Ito ka ma'am sa akin, ito ka. Senador ka, nasa opposition ka. Per se. Nag-ingay ka ba nung kinwestiyon yung BICAM na yan? Puro ka no comment sa media. Pero ngayon nagpapa-interview ka kay Pinky Web, alam mo kung sinong santa? Ay, nako, Risa Hontiveros. Transparent, and therefore the Ang result bobo mo. at kaming mga budget makers, kaming mga legislators, mas Budget makers. Wala nga timbang yung pirma mo. Di ka pumirma pero natuloy pa rin yung BICAM nila. Eto ka sa akin, Risa, anak ng toko. Ano? Budget makers. Loka-loka. Budget makers. Hindi daw siya pumirma sa BICAM. Meron bang bigat yung hindi mo pagpirma? Nag-ingay ka ba nung nakita mong may anomalya? Hindi nga pala pwede, kaibigan mo si Romualdez. Yung kamag-anak mo, appointee ni Marcos Jr. O, ayun pala. Kaya kahit na anong kapalpakan, kahit sandamukal na flood control ang pinaghahanap, tahimik ka pa rin. Kasi, accountable. Kasi hindi dapat nangyayari yan. At hindi dapat nagkakaroon ng duda na nangyayari yun. Kasi pera yan, hindi lang nga ng gobyerno, pera ng mamamayan, literally, galing sa buwis ng mamamayan. As you were saying a while ago, I was going to bring this in. There was a report from Politico.com. Ang report po doon is that allegedly 142 billion pesos was allegedly inserted by Senate President Chis Escudero in the 6.3 trillion budget in 2025. And part of that, the biggest allocation actually went to Bulacan at a budget of 12 billion. Ito po importante kasi dun po sa 12 billion na yan, 3 billion for flood control projects. That's why I'm bringing this in. Meron pong 3.2 billion for roads, 3.6 billion for buildings, and ang taas po nito, 2.2 billion for street lights.
The second actually goes to Sorsogon at 9.1 billion, and the list goes on and on. Davao is at 5th place. So when you hear, or siguro once you see this report and maybe look into this, how can we know, how can we find out if the money is actually being used wisely and properly? So kailangan, at least in this next budget debate or even earlier through a resolution and investigation, kailangan namin makuha yung mga inputs from DPWH down to ground level at yung mga LGUs, ano ba yung kanilang annual na flood situations at ano yung mga preemptive at curative measures na kailangan nila infra-wise para mapahupa na talaga yung mga bahang iyon o magamit yung flood water in a constructive way. So, that's one very concrete way na we can prevent situations like this coming up again. Na mga tanong ang nire-raise tungkol sa mga seryosong issue which should not bother our people on top of lahat ng mga problema na meron na. Dapat ma-take for granted nila na in terms of flood control among the many other concerns of citizens in our country na alam ng executives hanggang sa ground level yung sitwasyon at nai-input namin nila sa aming mga legislators at kami naman mape-presume ng ating mga kababayan ay responsive in terms of the budget making. Are you surprised about this particular article? Not surprised is the Did you hear feeling. about it? I heard about it. I would see it posted online. Siyempre concerned ako. At kaya yung immediate response ko was, again, to call for open BICAM para mapigilan na may mga tanong o may aktual na pangyayaring tulad nito. Kasi hindi nga dapat magkaroon ng duda sa isip ng ating mga kababayan, lalo na taon-taon, nagdudusa sa mga bahang ito talaga. Let's talk about the 20th Congress. That begins on July 28. The President's SONA is on July 28. And then, tama ho ba, ang first official session day niyo will be July 29? No, we have the opening of session That's morning of July the 28th, 28, okay. followed by the President's SONA in the afternoon. And on July 28, dun po pipili ng SP, ng On Senate July President. 28, doon pupili ng SP. And since you mentioned the 29th, yun yung susunod na convening ng Senate Impeachment Trial Court. In-announce na yun dati nung presiding officer. Pero may bago na pong announcement. Hindi na po July 29. August 4 na daw po. Ay, teka muna, na-announce na yung July 29. At yung buo namang trial calendar, pati kung kailan talaga kami magko-convene ulit, kailangan pag-usapan niya ng buong senator judges, yung buong court. Hindi pwedeng isa or iilan lang ang magsasabi nun. The reason for the postponement from what was expected to be July 29 ang pag-convene po ng impeachment court to August 4 was because the Senate President is saying that the impeachment court has to give notices to the parties. Kaya mukhang August 4 daw po. Parang ang tagal naman, from the 29th to the 4th, halos isang 1 linggo. And gaya ng lagi kong sinasabi, mula nung 19th Congress na nag-convene ang Senate Impeachment Trial Court at nagkaroon kami ng jurisdiction sa process na ito, continuing process yan. In fact, as we speak now, Pinky, convened ang korte, ongoing ang trial, at any time, pwede nang i-issue ng presiding officer yung mga summonses o mga invitations na iyon. The same way, pwede na niyang pasumpain yung mga bagong senador bilang senator. Ang attire na to ni Risa, kulang na lang ang sungay, no? Kulang na lang talaga sungay, di ba? Nakikita niyo ba pag mumukha ni Risa? Kulang na lang sungay, eh. But he has Then. not, Senator. That's right. But also he has That's said, right. 29 Yung confidence level niya, pinapakita niya na napakagaling niya magsalita, na naiintindihan niya lahat ng bagay. Okay lang sana kung di namin alam na scripted lahat yan. Yung tipong yung index card nasa baba niya, ganyan siya. Saan na ba tayo banda? Okay, ito natatanong niya sa akin. Nag-practice kami ni Chief of Staff kanina. 9th ang convening. The rest of us senator judges took that. And ngayon, para sabihin ng ilan na August 4 na, wala pang usapan yan ng lahat ng senator judges. Pasensya na ho kayo, siguro hindi kayo sinama doon talaga sa usapan na August 4. Kung hindi man, hindi naman pwedeng ganon. Kasi tulad sa mga korte, sa judicial branch, ang impeachment trial court din naman, kami, Senate bilang impeachment trial court,
dapat yung mga usapin ng trial calendar, pinagkakasunduan ng lahat. Hindi lang ng Senate majority. judges. Oo, hindi lang. What happens on July 28 if you find out that the impeachment court will continue or will begin or dapat continue kasi Yes. meron na pong jurisdiction during the 19th Congress again, which is Yes. being questioned, that it will be on August 4. What do you plan to do about that? Hindi yan pwedeng desisyonan ng Senate sitting as a legislature. Kailangan ng impeachment trial court. So, senator bilang judges. court, senator judges. So, baka ang pwede nilang gawin ay i-convene kaming mga senador, pero bilang senator judges para pag-usapan yung trial calendar. Right. Kasama yung susunod na pag-upo namin. Which on the 28th would be easy to say that tomorrow, the 29th. I guess what I'm asking is, if it doesn't happen, what do you intend to do? Tuloy-tuloy lang na pag-alala, pagsulong, pagtulak na tungkulin namin sa konstitusyon. Nung una nga, shall proceed to trial forthwith. Ngayon, continuing process ito. Tumawid man mula sa 19th hanggang sa 20th Congress. So any day now, we can and should be proceeding with trial. Ang dami nang naganap actually. So we convened as a court. We approved our rules. Nag-issue kami ng summons, di ba, sa impeached official. Nag-submit na siya, si VP Duterte, an ng answer. formal answer, ad cautelam. Sinagot ng prosecution yung answer na yun with their reply. Right. So, it's a continuing process. All right, we're going to take a very short break. We'll be right back. This is On Point. Itong break na to, Ma'am Pinky, ito'y wala nang balikan. Ayun na nga mga kababayan, dito na muna tatapusin. Ang interview na yan, itong si Risa Hontiveros.